Hi, this song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Duarte. Hope you like it all. Noong wala ka pa sa buhay ko, noong wala ka pa sa puso ko, di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin. Pag-ibig at biyaya mo'y di ko inaangkin. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong dakilang pangalan.
ang patuloy na kahabagan na ipinagkakaloob mo araw-araw sa sangkatauhan. Marami pong salamat muli sa oras na ito upang kami hatiran mo ng isang banal na mensahe mula sa mabuting balita, ang Tuesday Gospel. Nawa Panginoon, tanggapin namin na kailangan namin ng iyong mga salita everyday bilang pagkaing espiritual na magbibigay buhay sa amin. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo muna'y lumapit ng may kababaang loob sa ating Diyos. Sapagkat naniniwala tayo na kapag ang Diyos ang ating pinag-uusapan, pinagbinilayan, naririto ang kanyang presensya. Muli, Panginoon, ang ibang lingkod ay lalapit sa iyo at hingin ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang at sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ang aking puso, ang aking isip. Ako isang makasalanang lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sapagkat sa kabila ng aking mga kakapusan, kahinaan, kasalanan, ay patuloy mo akong ginagamit upang maging daluyan lamang, instrumento lamang ng iyong banal na mensahe. Panginoon, linisin mo ako at itago sa iyong liwanag. Nawa ang iyong banal na mensahe, ang prophetic voice lamang ang aming marinig. Tungon kami sa iyong mensahe at hindi sa messenger. Muli, aking pong hinihiling ng buong kababaang loob ang iyong awat habag. Hinihingi ko po ang karunungan mula kay Solomon at ang kababaang loob katulad ng sa Panginoong Jesus. The wisdom and the discernment, the fruit of the Holy Spirit, and not my will but your will be done. Ikaw po ang gusto kong maitaas sa Facebook Live na ito. Nabigyan papuri sapagkat karapat-dapat kang sambahin. Salamat, Panginoon, sa araw-araw na spiritual food na ipinagkakaloob mo through Facebook Live. At gayon din, Lord, idinadalangin ko ang mga makakarinig ng Tuesday Gospel, Panginoon. Patuloy mong hipuin, Panginoon, at ipadama, pakita na ang iyong mga salita ang pinakamahalaga sa bawat araw. Na hindi lamang pisikal na pagkain ang aming hanapin, kundi ang spiritual na pagkain na nagmumula sa iyo. Sapagkat araw-araw kaming nagkakasala. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Ang lahat ng ito ay dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. So, bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ano pong kababalaghan ang may papakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Tuktong pa nila. Sumagot si Jesus,
Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. Sumahin nyo ang kapayapaan ng Diyos sa araw na ito at sa araw-araw. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. Na ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita everyday through social media, kamukha po ng Facebook Live. At ito po ay nagsimula noong 2019 pa. At salamat sa Diyos sapagkat hanggang sa mga oras na ito ay patuloy na ginagamit ng Diyos ang inyong abang lingkod at ang Facebook Live para kahit ano pong ginagawa natin, pwede na tayo makarinig ng pagkaing espiritual ang salita ng Panginoon. Ako nga po pala si Sister Angelica from Bulacan at sa Poco Katoliko. At ang ating pong Tuesday Gospel, may tuturing nating espiritual na pagkain mula sa Diyos ay ang pagbasa ay nagmula kay San Juan chapter 6 verses 30 to 35. At ito po yung karuktong na si Jesus ang pagkain nagbibigay buhay. Amen. So, alam naman po natin na napakahalaga ng pagkain. Sobrang halaga sa buhay natin, no? Kaya nga tayo nagtatrabaho dahil sa pagkain na yan. Para meron tayong maihain sa ating hapagkainan sa ating pamilya. Kaya ang pagpapagal talaga natin para makakain. At mahirap talaga na isang araw ka lang na hindi makakain, talagang gutom at panghihina ang aabutin natin. Amen. Pero balikan natin yung mabuting balita sa araw na ito, no? Salamat sa Panginoon, ngayon po ay April 15 na. Oh no, it's April 16. April 16 na po ngayon, no? At maraming salamat sa Panginoon sapagkat pinagkaloob niya ang panibagong araw na ito na lagi nating ituring, no, ang bawat araw should be the last day para ginagawa natin the best natin for the glory of the Lord. Amen. So, ang pagkaing espiritual ay napakahalaga. Sabi nga po dito sa binasa natin sa mabuting balita na merong sa may verse na ayun. Sa may verse 27, umpisahan natin, no? Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon kayo ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay buhay ng walang hanggan. So, sinasabi po ng Panginoon sa mga tao during the time na kailangan daw tayo, hindi lang tayo nagtatrabaho. Alam niyo yun? Kasi 'di ba, si tatay natin, mga magulang natin, no? Lalo na ngayon, uso-uso na yung babae, pati babae nagtatrabaho. Hindi masama 'yon. Hindi masama yung nagtutulungan yung mag-asawa para magkaroon ng mas malaking income para mabili yung mga gusto nila, o most especially pagkain. Kasi nga, ang basic necessity natin bilang tao, shelter, yung food, at saka yung clothing. Diba? Kailangan natin yan. Pero, syempre, pwede naman tayo mabuhay. Isipin lang natin na pwedeng mabuhay ang tao nang walang damit. Pwedeng mabuhay ang tao nang walang tirahan. O kaya nga, di ba, meron tayong mga tao nakikitang palaboy-laboy. Amen. Pero hindi tayo pwedeng mabuhay nang walang pagkain. Amen. Madadali ang kamatayan natin yan. At ang sakit talaga malapit. Kaya ganun na lang tayo magtrabaho. Mahalaga ang pagkain. No? So, focus tayo dun sa pagkain. Sapagkat, ang mensahe ng Panginoon ngayon, ano ba talaga yung mahalagang pagkain sa buhay natin? Bukod sa physical na pagkain.
pagkain na kinakain natin yung umaga, tanghalian, merienda, hapunan, minsan may night snack pa. At alam naman natin na ang pagkain ngayon hindi basta-basta. Meron na rin tayong tinatawag na junk foods. Mga pagkain basura, mga pagkain wala namang idinudulot na mabuti sa ating katawan. So pagkain, napakahalaga niyan. Pero since ang ating gospel ngayon ay tungkol sa pagkain nagbibigay buhay o spiritual na pagkain na kailangan ng sangkatauhan, kailangan maging segurista tayo. Dapat alam natin ano ba talaga yung pagkain dapat nakakain ko bawat araw. Amen. Kasi sanay tayo mga tao na talagang naroon yung pagkain eh. Hindi talaga mawala. Pero sabi nga po dito sa mabuting balita, teka muna, no? Sige, magtrabaho kayo. Eh, nabubuhay pa tayo sa mundo. Pero may babala ang mabuting balita. At ang sabi ng Panginoong Hesus ay ibinigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kasi siya ay tinanong nila, ano po ba ang dapat naming gawin upang aming maganap ang... nagkamali ako nandito pala. Kahapon pa parang gospel yun. Okay, karuktong ito pala. Ang sabi ng Panginoon, ayun. Dapat ninyong malaman, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Ito yung tinutukoy ng Panginoong Jesus na yung bumaba yung pagkain na mana mula sa langit. Diba? Ibinigay yon. So yun ang tinatanong ng mga tao kasi nga hindi pa nagkaroon ng himala na nagugutom ang mga Israelita at yun nga yung mana. Ang tawag kasi doon mana, no, na ibinagsak mula sa langit para makain nila. Ang nangyari kasi nung bumagsak yun, kumuha ang mga tao. Pagkatapos yung iba nagtabi pa, pa siya. Tinabi pa nila yung mga nakuha nila. Kumbaga sa pandemic na nangyari noon, no, kanya-kanyang grocery. Di ba, may mga iba talagang inuubos na lahat yung grocery na para sure sila na talagang hindi sila magugutom. Kaso ang nangyari doon, yung itinabi nila, nabulok, no? Hindi rin nila napakinabangan, no? So, yun ang binabanggit sa mabuting balita. Pero, sabi nga ng Panginoong Hesus, hindi naman doon nababase ang totoong pagkain na kailangan ng tao. Sapagkat pagkain bigay ng Diyos, anumang pagkain na bigay ng Diyos, o kinakain natin ngayon, no, yung mga physical food, galing yan sa Diyos. Amen? Yung tatay mo, yung ate mo, o sino man nagtatrabaho para may makakain tayo sa hapagkainan, galing yan sa Diyos. Kaya wala tayong karapatan na sabihin sa ating mga pinapakain na, ang laki ng utang na loob mo sa akin, pinakain kita, pinalamon kita, tapos ganyan. Hindi. Lahat ng biyaya na meron tayo, pinaparaan lang sa atin ng Panginoon. Tayo nabubuhay sa bag ng Diyos hanggang sa mga oras na ito. Amen? Pero sabi ng Panginoon, hindi lang yan. Kaya nga sabi nila, kasi sinabi ng Panginoong Jesus dito sa mabuting balita, na sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yung bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Anong sabi ngayon nung kausap ng Panginoon Jesus sa mabuting balita? Ay, ganun. Anong klaseng pagkain yan? Kapag kinain pala namin yan, hindi na kami magugutom at hindi mauhaw. Di maganda yan. May ganun ba? May ganun ba na pagkain, pag binili mo, hindi ka na magugutom pag kinain mo? Kapag ininom mo, hindi ka na mauhaw? Hindi. Anong sagot ng Panginoong Jesus? Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ano ibig sabihin ng Panginoon nun? Siya mismo tinukoy niya sa sarili niya na ako yun tinutukoy ko. Akala tuloy ng kausap niya, nabibili yun sa tindahan or something yun na pagkain o inumin na kapag binili nila, tapos na ang kwento. Ako magugutom na mauhaw. Sa buhay po natin, raraday natin o maugnay natin ang mabuting balita sa araw nito sa pang-araw-araw nating buhay. Amen. Tayo, bilang mga Katoliko, talagang marapat lamang na tuwing linggo ay nagsisimba tayo. Masarap pang kasama mo yung family mo. Pero nakakalimutan natin na ang pagsisimba ay
o pakikinig ng mabuting balita ay hindi lamang tuwing araw ng linggo. Sapagkat hindi naman tayo tuwing araw lang ng linggo nagkakasala. Every day. Dapat nakikinig tayo, nagbabasa tayo ng mabuting balita. Sapagkat mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi, I am the bread of life. Siya ang pagkain nagbibigay buhay. Amen. Kasi, okay, bigyan natin ng comparison May mga tao talaga na they will never complete their day kapag hindi nagkakape. Sometimes it's a lifestyle. Lifestyle na yun. Alam naman natin, ang kape, may caffeine, talagang i-boost yun yung yung energy mo, yung mind mo. Ayan ang paniniwala natin, di ba? Kaya nga, di ba, iba sinasabi, ay, naantok ako. Inom nga akong kape para mabuhayan ako ng dugo. Di ba? Mindset. O kaya, may mga tao na pagkatapos kumain, gusto nilang ng soft drinks or ng matatamis, pampaalis uyam, lalo na kung kanyang kinain mo. Di ba, minsan pagka nanonood ka ng TV, whatever yung ginagawa mo, papalipas oras, meron kang bibili ka ng junk food, di ba? O kaya, masasabi natin na pagdating ng alas 12, nakaliya na yan. Pagdating ng alas 7 o alas 6, hapunan na yan. So, every day, kung mapapansin natin bilang mga tao, nandyan yung pagkain, hindi siya mawala. Kasi kailangan ng katawan natin yun Kaya pag ang pagkain, yung presence ng pagkain sa ating tiyan ay nawala, hindi walang kikiskisin yung ating sikmura. Kaya nga di ba nagkakaroon mga tao ng ulcer, na kiskis yung sikmura, wala nang makiskis, kaya nagdudugo na yung sikmura, doon nagkakaroon ng sakit. Meron ding mga tao na tinitipid ang sarili sa pagkain. Maaring body conscious, health conscious, o sabihin namin na meron naman mga taong overeating. Sobra-sobra naman kumain. Di ba? Kumbaga, everyday makikita natin, nandoon yung pagkain, nandoon yung biyayang pagkain. Kaya nga sa Ama namin, hindi ba kasama yun sa part ng pagdadasal ng Ama namin? Na, Ama namin, di ba, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. And God is supplying yung foods na kailangan natin. Amen. Kaya lang ang problema, since sabi ko nga kanina, na ang main kailangan ng tao ay pagkain, we can live without clothing, without shelter, dyan tayo tinatarget ng dyablo sa tawag ng laman. Since ang pagkain ay nakakapag-satisfy sa physical urge natin, sa gutom natin, dyan tayo tinatarget. Kaya nga nung nakaraang Holy Week, Semana Santa, diba pag-umpisa pa lang ng Ash Wednesday, ano nang sinasabi ng mabuting balita? O ng mga pare, no? Mag-aayuno tayo, prayer, fasting, at saka almsgiving. Kaso ginagawa lang natin yun. Mababait tayo pag panahon ng Semana Santa. Pero after Semana Santa, balik sa dating gawin. Amen. Pag-aayuno. Napakahalaga niyan. Ang pag-aayuno ay hindi lamang ginagawa tuwing Semana Santa. Di ba tayo mga Pilipino, every Friday, usually ang ulam natin, munggo. Bakit? Bakit munggo pagka Friday? Ba't hindi na kaya everyday munggo? Kasi nga meron tayong tinatawag na yung kamukha nung Ash Wednesday and Good Friday, meron tayong pag-aayuno, yung sinasacrifice natin yung gusto ng katawan nating lupa. Hindi po ba? Kailangan ng pag-aayuno ay ginagawa everyday. Kailangan sinusuti natin o pinipigil natin yung mga bagay na kinakain, pinapasok natin sa ating katawan na nagdudulutan sa atin ng sakit. Is either alak yan, paninigarilyo yan, mga junk foods yan, soft drinks, everything na alam natin na magiging source ng sakit natin. Why? Because our body is a temple of the Holy Spirit. Itong katawan natin, hiniram lang natin sa Diyos. Pero inaabuso natin. Kaya anong nangyayari sa mga tao?
Saka lang tumitigil sa mga pagkain, hindi masasamang pagkain, sobrang taba, sobrang tamis, pag may sakit na. Amen. At gustong-gusto ng dyablo yan. Kahinaan nito, alak. Edi yun ay ibibigay sa atin. Kahinaan nito, junk food. Edi yun ay ipapain sa atin. Kaya we have to be aware na sa buhay natin everyday, hindi lang ang physical food ang mahalaga. And we're not only talking about physical food, ha? Ano pa? Yung mga tawag ng laman, yung mga galit, yung mga inggit, yan din ang nagiging problema natin. Kaya hindi natin makuha talaga. Nawawalan tayo ng satisfaction. Hindi ba kapag nauuhaw tayo, kahit anong gawin natin, basta nakaramdam tayo ng uhaw, hahanap tayo ng maiinom. Lalo na ngayon tag-init. Grabe. Pag tayo nagugutom, nagkakaroon ng sign, nagbibigay ng sign ng ating tiyan, ang ating mind. Sa tiyan o tiyan sa ating mind na, oy, nagugutom na ako. Kahit ano, no? Kakain tayo. May mga tao talaga ayaw kumain sa tamang oras. Gusto nila, makain lang ako kung kailan ko gusto. Hindi dapat ganun. Amen. Ano ang gustong sabihin sa atin ng mabuting balita? Na, okay, kumain tayo, kailangan natin yan. Magtrabaho tayo para sa pagkain, kailangan natin yan. Pero, tinatanong sa atin ng mabuting balita, napapakain ba natin ang ating spirit? Meron ba tayong spiritual food? Meron kasing physical food, merong spiritual food. At yun ang nakakalimutan natin. Kaya tayo laging nagkakasala. Kasi gutom na gutom yung espiritu natin. God created us not only as body, but body, spirit, and soul. What about our spirit? Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, ako yun Ako yung pagkain nagbibigay buhay. Ang sino mang tumanggap sa akin, kumain, uminom, di na magugutom, di na mauuhaw. Hindi naman literal yun eh. Ano, kakainin natin si Kristo ng buhay? Hindi. Ang sinasabi ng Panginoon, siya mismo, ang kanyang mga salita. Amen. Kaya kung everyday, wala tayong interes sa pakikinig ng mabuting balita, kasi ang utos naman ng Diyos, hindi lang naman 10 utos yan eh. Napakaraming utos ng Diyos. Isa nga sa mga utos ng Diyos, yung magbasa tayo ng Bible. Nasa Joshua yan. Pero ilang tao ang may desire na magbasa ng Bible? Ay, hindi. Magsimba na lang ako ng linggo. Okay na yun. Amen. Kailangan natin ng spiritual na pagkain. Kasi may espiritu tayo. Payag ka ba na nilikha ka ng Diyos sa katawang lupa lamang? Amen. Kasi the real battle, ang talagang battle natin sa panahon na ito, ay spiritual battle between good and evil. Hindi natin nakikita ang kalaban natin. Akala natin, ang problema natin is, wala akong pera, wala akong mabibiling pagkain, hiwalay ako sa asawa, ganito ang problema ko, namumblema ako sa mga anak ko, mga pasaway. Hindi yan ang totoong problema. Parte lang yan ng pagiging tao natin na natural na may problema. Pero ang totoo talaga natin problema, mga gutom tayo spiritually. That's why we cannot follow the will of God. Kaya pag nagde-decide tayo sa sarili natin, laging gusto ko to. Walang pakialam sa iba, basta gusto ko to. Ang tanong, gusto ba ng Diyos yung mga pinagkagagawa natin sa buhay natin? Yung mga kinakain natin na bawal, gusto ba yun ng Diyos sa atin? Amen. Iba na ang sakit ngayon. Diba? Kagagaling lang natin sa pandemic. Nung pandemic, simpleng uubo ka lang ng konti, matatakot ka na kasi lalayoan ka ng mga tao eh. At nung pandemic, diba, talagang bumenta. Ang lakas ng benta ng alcohol. Samantalang nun, hindi yan pinapansin. Sa hospital lang yan, usually. Lumakas ang benta ng mask. Bakit? Kasi ayaw nating magkasakit. Sino ba ang ayaw magkasakit? Sino ba ang gusto palang magkasakit? Siyempre, ayaw natin yun. Kaya nga, di ba, iba, bibili ng vitamins, nag-exercise. Kaya lang, walang kabuluhan ng lahat ng yun.
kung nag-exercise ka, minum ka ng vitamins, maganda yung diet mo. Pero sa puso natin, madamot tayo, nagtatanim tayo ng galit sa kapwa natin, gumagamti tayo, nag-iinggit tayo. Yun ang sinasabi ng Panginoon na kailangan natin ng spiritual food. Kasi yun ang gagamot sa pagiging magagalitin natin, pagiging mapagtanim natin sa kapwa, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Yun ang masikip natin kailangan. Sabi nga ng salita ng Panginoon, matakot tayo. Huwag tayong matakot pala. Huwag tayong matakot sa mga pumapatay doon sa katawan. Matakot tayo sa pumapatay sa kaluluwa. At yun yung ating mga kasalanan. Kung nagme-maintenance tayo sa diabetes, nagme-maintenance tayo sa high blood, sa puso, o anumang tinitake natin gamot, no? Physical yan ang ginagamot. Pero we should have maintenance every day. Hearing the Word of God. Ang dami na niyang available ngayon sa social media. Every day may mga pare na nagpo-post sa social media ng daily gospel. Sa TikTok, sa Facebook. We can choose. Inihain na ng Diyos lahat. Very easy. Yung kahit anong ginagawa mo, nakaupo ka ngayon, nasa biyahe, you can watch, you can hear, you can also replay. No? Pwede ka makanood sa replay. But the problem is, masyado tayong busy sa katawan natin, physical. Diba? Anong sabi? Makamtan man ng tao ang lahat sa mundo, kung kapalit naman niya, dito ay ang kanyang kaluluwa, what will happen? Wala. Useless. Tingnan natin ang survey, no? Mga namamatay sa sakit sa puso, sa cancer, sa diabetes, namamatay na aksidente, namamatay sa depression. Why? Because kulang na kulang. O, ang pinakamasakit pa sa Diyos, wala talaga. Spiritual food tayong natitik everyday. It's not enough na alam natin na, alam ko na yan, sabi ng Diyos, igalang mo yung ama ina na magsimba tuwing linggo, na ganito, na huwag magnakaw, huwag mangalunya. Alam ko na yan. Yun nga ang problema eh. Full of information tayo, but we don't have the transformation. Na kapag dinidinig natin ang salita ng Diyos, hindi tayo nagtatransform. Amen. Spiritual na pagkain ay mahalaga every day. Kasi may espiritu tayo, may kaluluwa tayo. At yun na, kapag sa araw ng paghuhukom, tayo ba'y husgahan ng Diyos sa pisikal nating katauhan, sa katawan? Hindi. Yung ating puso, paano tayo, yung character natin, kung paano tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Okay, ano ba? Ano ba yung mga problema? Bakit ayaw nating makinig ng mabuting balita? Una sa lahat, hindi tayo interesado. Amen. Yun nga ang problema eh. Kahit alam na natin ang utos ng Diyos, hindi natin masunod. Kasi nga, hindi tayo kapag ang isang tao ay hindi interesado sa isang bagay, hindi niya talaga pag-uukulan ng oras yan. Pero bakit nag-aaksaya tayo ng oras sa YouTube, sa mga walang kakwentang-kwentang bagay, sa chismis, sa panunood ng mga walang kwentang bagay, napakikinig ng mga chismis-chismis, isi-share pa natin yan sa kapitbahay natin. We don't have the time to hear the Word of God. Sinabi niya nga ni Jesus, ako yung nagbibigay buhay. Amen. Kailangan mas malaki o mas mataas yung ating spirituality kaysa sa mga physical needs natin. Kasi pag masyadong mataas yung physical needs natin, tapos yung spiritual life natin zero, talagang madali kang magagalit, hindi matanggal sa'yo yung galit sa puso mo, mapaghiganti ka, mataas ang pride. Yes, our pride. Lahat tayo may pride at mataas ang pride natin. Sino bang hari ng pride? Ang dyablo. Amen. Yung hindi tayo makapagpatawad, hindi ba? That's why we need Jesus Christ because He is the bread of life. Kaya una sa lahat, kaya tayo hindi interesado sa spiritual food kasi kaya tayo hindi nakaka-take ng spiritual food
Kasi nga, hindi tayo interesado. Iba yung interest natin. At inaagaw ng dyablo yung interest natin sa ibang bagay. Ano pang dahilan kung bakit tayo binigyan ng chance ng Lord na mabuhay ngayong araw na ito? Kung yung spiritual food, actually yun ang pinakamahalagang blessing na ibinibigay sa atin ng Diyos every day. To hear the word of God. Pero binabaliwala natin. Mas gusto pa nating makinig ng mga news na karaniwan naman, puro bad news. Tumaas ang gasolina, may giyera dito, may lindol dito. That's why we have to hear the good news. Kasi pag narinig natin yung good news, ay may pag-asa pa pala. Kahit may sakit ako, may pag-asa pa pala. Because the word of God gives us hope. Kaya nga diba, dami taong nadidepress. Minsan nagpapakamatay na lang. Minsan magugulat na lang tayo sa news, ay nagpakamatay si ganito, si ganinyan. Ang tanong natin, bakit? Halos kung titingnan mo siya, nasa kanya na ang lahat. The fame, the money. Diba? Why? The reality is, hindi ang material na bagay ang makapagbibigay ng satisfaction sa tao. Kahit nasa yun na ang lahat. And the reality, na ang Panginoon lamang ang makapagbibigay tayo sa atin ng contentment. Amen. Na nakakalimutan natin na ang daming binibigay na blessing sa atin ni Lord, pero kapos na kapos tayo sa pagbabalik sa Kanya. Minsan nagmamalaki pa tayo na pinagtrabahuan ko to, aking to, kapatid, hiram lang talaga. Na dapat pinagpapasalamat natin sa Panginoon. That's why, kung hindi tayo interesado sa pakikinig ng mabuting balita, every day, nagugutom ang ating espiritu. That's why, ang bilis natin bumigay sa tukso na nagdadala sa atin sa kasalanan. So, ano-ano pa yung mga dahilan bakit ayaw nating i-take yung spiritual food na yan every day. Because we're not following God's will. Lagi natin gusto yung satisfaction ng ating physical na katawan. Amen. That's why, sugal dito, taya dito. Diba? Kung ano-anong mga ginagawa na, ay basta gagawin ko to basta hindi ako nakakasagasa ng kapwa ko. The problem is, pusong-uso yan ngayon sa social media. Yung mga content creator na gino-glorify nila yung kanilang sarili, na eto na, tama na to, no, babae sa babae, lalaki sa lalaki, tama na to. Ang daming followers, ang daming nag-share. O kaya ngayon, anong nangyayari sa mga kabataan? Nakokorrupt yung mind nila. At anong gusto ngayon ng kabataan? Basta maligaya ako, susundin ko yung gusto ko. At itawag ng laman. But what about the will of God? Hindi gusto ng Diyos na ganyan tayo. That's why, diba, dapat ang nagvo-viral sa social media ay ang salita ng Diyos. Hindi kung ano-ano na walang kabuluhan, na hindi na nga nag-glorify ang Diyos, nalalapastangan pa. Hindi ba? Kumain ka ng almusal, kumain ka ng tanghalian, kumain ka ng hapunan, fine, good. But what about our spiritual life? Napakain ba natin? Available na eh. Wala nang pagkukulang ang Diyos. Hindi na kayo yung magsasalita, may pari na, may preacher na, may mga ginamit na. Makikinig na lang. Sapagkat ang pananampalataya, nagsisimula yan sa pakikinig. Amen. Pero kung tayo ay spiritually blind, spiritually bingi, wala talagang mangyayari. Utos yan ng Panginoon. Hindi ko utos yan. We have to hear the word of God every day. Pagkain ng spiritual food natin yan, hindi mo na kailangan bumili sa tindahan. Wala tayong gagastusin. Ang kailangan lang natin yung puso natin. Willing makinig at sumunod. Amen. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi pwedeng information. Talagang kailangan ng transformation. Amen. Kaya, ang mga dahilan talaga, nagkakaroon tayo ng problema, kaya hindi tayo interesado sa pakikinig ng mabuting balita every day, dahil nga una, hindi tayo interesado. Pangalawa, ayaw natin sundin ang inuutos ng Diyos. Yun ang problema sa atin, nangangatuwiran tayo. Lord, yan ba utos mo? Teka Lord nagmamahalang kami. Teka Lord
palpak tayo dyan. Kaya nga diba sabi ng Panginoon, kung gusto mo maglingkod sa akin, forget yourself. Carry your cross. Kailangan mas mahal natin ang Diyos kaysa sa anumang bagay. Kasi hindi naman tayo ililigtas ng kayamanan natin. Hindi naman tayo ililigtas ng mga tao. Tanging ang Diyos lang ang tagapagligtas natin. Tingnan mo ha, sino-sino yung mga perfect example sa Bible na talagang napakahalaga sa kanila ang salita ng Panginoon. Si Maria, ang ina ni Jesus. Hindi ba? Dalaga siya. Tapos babalita sa kanya ng Anghel Gabriel, uy, magbubuntis ka. Ikaw ang magiging ina ni Jesus. Isang malaking kahihiyan yun sa kanya. Pero diba, dahil sa mahal niya at gusto niya sundin ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos, na tinutuling niyang buhay yun. Yes, mangyari. Mangyari sa kanya ang sinabi ng Diyos. Sino pa? Si Joseph the Dreamer. Si Joseph, no? Nandun yung kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na talagang masasabi nating, alam mo yun, yung you don't care about what you want. Kundi yung gusto ng kalooban ng Diyos, sundin. Si Joseph, ang gwapo-gwapo niya. Lumapit sa kanya ang tukso. Magandang babae. Pinatulan ba niya? Hindi, pinakbuhan niya. Yun ang minsan sa atin. Problema, no? Kapag nandiyan na yung tukso, kinakagat natin. Nagal tayo sa kasalanan. And the most perfect example, mismo si Jesus. Si Jesus Christ. Nung tinukso siya sa ilang, isa sa mga tukso sa kanya yung sabi ng Diablo, kasi nakita ng Diablo na 40 days and 40 nights siyang gutom. Hindi kumakain. Anong sabi ng Diablo? Sige nga, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato. Ginawa ba ni Jesus? Hindi. Anong sagot niya? Nasusulat. Hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumula sa bibig ng Diyos. Sa pangalawang tukso, ganun din. Anong sagot ng Panginoon? Nasusulat. Sa pangatlong tukso, nasusulat. Ano ibig sabihin nun? Na paglalabanan ni Kristo ang mga tukso sa kanya na inihain ng Diablo kasi busog siya sa salita ng Diyos. Kapag tayo ay gutom sa salita ng Diyos, wala tayong maibala sa Diablo. Ay, gutom to, oh. Teka, oh. May problema to, oh. Wala nang maipakain to sa anak niya, no? Teka nga, matukso ko tong magnakaw. Eh, kung busog ka sa salita ng Diyos, alam mo na, huwag magnakaw. Ayaw ng Diyos na magnakaw. Ipagpapatuloy mo pa ba yun? Kailangan, meron tayong kabusugan sa salita ng Panginoon. Kasi yun ang ating yun ang magpapalakas sa atin spiritually. Napakahalaga nun. Kaya everyday, wag mo sabihin pari ka. Yun nga, yung pari nga, everyday nagmamas Hindi mo pwede sabihin, preacher na ako, leader na ako ng isang community, hindi na ako makikinig ng daily gospel. Hindi pwede yun. Kasi araw-araw tayong nagkakasala. Araw-araw tayong kumakain ng physical food. So, araw-araw, spiritual food, hindi dapat mawala. Pinagninilay tayo ng Panginoon. Dinadalisay tayo. Binubusog tayo. Kaya kapag everyday nakaka-hear tayo ng Word of God, anong nangyayari sa atin? Nagkakaroon ng transformation. Nagkakaroon tayo ng contentment. Natutupad ang sinabi ni Jesus na ako ang pagkain nagbibigay buhay. Hindi ka na magugutom. Hindi ka na mauuhaw. Ibig sabihin nun, nagkakaroon tayo ng contentment. Kaya unti-unti, nabubusog tayo spiritually, yung pagkagutom natin sa mga material na bagay sa mundo, na iiwanan natin, naaalis na natin. Kasi mataas na yung spiritual life natin Di po ba? Mag-ingat tayo. Sa social media lang, ang dami-daming ikinukomersyal na talaga namang yung katawang lupa mo matutukso. Ibang tipong, di ba? Yung gluta lang yung pagpapaputi lang Ang dami-daming produktong inaano sa social media, no? Anong inaano nun? Maging maganda ka, maging maputi ka para maganda ka sa paningin ng kapwa mo. Di ba?
Kung sana, no, may commercial na, ikino-commercial lagi yung salita ng Diyos, no, na ito, kahit ganyan na itsura mo, kahit sabi mo maitim ka, hindi siya tumitingin ng Diyos, hindi sa physical, kundi sa ating puso. Amen? Kaya, kung sa example lang, si Kristo na mismo. Kaya kung ano may mga kahinaan natin na nagdadala sa atin sa kasalanan, anong sabi ni Kristo? Nasusulat. Lagi yun ang sagot niya. Kaya dapat ganoon din tayo. Magpatawad ka sa kapwa mo kasi nasusulat, sabi ng Diyos. Magpatawad ka. Kasi pag hindi ka nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Kung sino man yung nagkasala sa atin, dapat patawad na yan. Balato mo na yan kay Lord. Si Lord lang ang may karapatang gumante at humusga. Tayo wala. Kasi maaring meron siyang ginawang kasalanan sa'yo, pero tayo, nagkakasala din tayo everyday. Walang taong hindi nagkakasala everyday. Lahat tayo nagkakasala. Kaya dapat marunong tayo magpatawad. At isa yan sa mga masasabi nating pagkain magbibigay buhay sa atin. Pagkain ng pagpapatawad, pagkain ng pagiging mapapagumbabang loob, pagkain ng di ba? Mahalaga yun. Pagkain ng pag-ibig, pagkain ng peace of mind. Amen. Paano natin mabibigay sa ating kapwa yun? Kung mismo tayo gutom. Wala na tayong magpagmamalaki sa Diyos eh. Wala talaga. Hanggang sa mga oras na ito, buhay tayo sa habag, sa mercy ni God. Kaya wala tayong ibubus sa ating kapwa. Minsan pag galit tayo, maano tayo, yung mga sinasabi natin lahat, yung ginawa natin kabutihan. Ang Diyos lang ang mabuti, hindi tayo. Huwag natin sasabihin na, ay babait ako, matulungin ako. Kapatid, mahiya tayo sa Panginoon. Ang Diyos ang nagsusupply niyan, kaya natin nagagawa. Instrumento lang tayo. Amen. Kaya ang pagkain, nagbibigay buhay, importante sa atin. Medyo check tayo ng buhay natin everyday. Nabusog ako buong araw, nakain ko pa yung gusto ko. But what about our spirit? Importante yan. Kaya nga diba, nagkatawang-tao ang Panginoong Jesus. Ano ang una niyang ginagawa? Mission niya. To proclaim the word of God. Diba? Araw-araw yun ang trabaho niya. Aside sa pagpapagaling niya. Kaya naman yung si Jesus na yun, araw-araw, pinoproclaim niya ang word of God. Tapos tayo, 24 hours, di ba lang tayo magkaroon ng time na makinig ng daily gospel? As Catholic, meron tayo niyan. Yung iba pa nga, alas 6 pa lang ng umaga, nagsisimba na everyday. Diba? Kasi ang ganda rin naman na tumatanggap tayo ng banal na yung ostia. Diba? Yun ang nagre-represent kay Kristo, yung pagkain nagbibigay buhay, yung kanyang katawan at dugo. Amen? Yung bang sa buhay natin, mapagnilay natin na, oo nga no, kaya pala ako hanggang ngayon, may galit pa rin sa kapwa, hanggang ngayon, hindi ko pa rin masunod yung kalooban ng Diyos, kasi lagi ako nangangatwiran. Hindi ba? Bakit pa nagkaroon ng Bible? Bakit pa nagkaroon ng utos ng Diyos? Kung hindi naman natin susundin. Kasi nako-corrupt ng social media yung mind natin. Hindi porke ginagawa ng marami ay okay na sa Diyos. Pagdating sa Panginoon, hindi pwede yung majority wins. Ay, ginagawa na ng lahat ng tao ang divorce. Ay, makasama na rin tayo. Ay, ginagawa na ng tao yung magsama ng hindi kasal. Ay, gawin na rin natin yan. Ay, ginagawa ng tao yung pag ginawan ka ng masama, gantihan. Kasi ang dami nang gumagawa. Ano ka ba? Mo naman, old-fashioned mo naman yan. Kaya kailangan we have to hear the word of God every day. Kasi, pag hindi natin ginawa yun, ikukurap ng mundo, ng social media, yung paniniwala natin. Yung paniniwala natin. Kailangan makita sa atin ang kababaang loob. Ngayon, paano naman natin makukuha yung pagkain nagbibigay buhay sa atin? Una sa lahat, isurrender natin sa Diyos. Humingi tayo ng tawad, magbalik loob tayo. At ang paghingi ng tawad ay hindi lang tuwing mahal na araw o tuwing linggo. We should always pray to God. Diba? Siguro, sino ba ang paborito mong artista na kapag nakaharap mo ay talagang kikiligid ka, magpapaselfie ka pa? Sino ba yung lagi mong chinat-chat?
na ma-communicate mo. Nakakahiya naman, Diyos na. Ay ba natin Diyos ang ating lagi-lagi nagdadasal tayo, nagpapasalamat tayo. Kano magiging active yung spiritual life natin? Ang Diyos ay espiritu. Hindi natin nakikita ang Diyos. Kaya kailangan, yung spiritual life natin, mag-online yan. Makonect yan sa internet ni God. So, kailangan magbalik loob tayo sa Panginoon. Kasi hindi natin ma-digest. Kasi ang hirap nangyayari sa atin kung kailan pa tayo tumanda, kung kailan pa naging senior citizen, at saka pa galit na galit, tsaka pa dumadami yung kaaway. Kailangan, nagmamature tayo by age, dapat nagmamature din tayo spiritually. Hindi yung may edad na tayo, pero asal bata pa tayo, nagtatatrums pa tayo, nagtatanim pa tayo, nakikipag-away pa tayo. Kinukumpare pa natin sarili natin sa iba na mas magaling tayo. Di ba? Sabi nga ng Biblia, dapat matigas na, solid na. Hindi puro gatas pa yung as Kristiyano. Yun ang ginagawa natin. Kaya kailangan, para ma-absorb natin, manguya natin, yung spiritual food na yan, you have to go back to God. Ask for forgiveness. Paglilinis sa Diyos. We cannot serve two masters at the same time. Hindi pwede tayo mundo, tapos minsan sa Diyos. Let's face it, lahat tayo kilala natin ng Panginoon. But the Bible says na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit, kundi yung tumutupad lang sa kalooban ng Diyos. So, ano pa yung pangalawang paraan kung paano tayo kuha ng bread of life? Sumunod tayo sa will ni God. Kung ano ang kalooban ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na kanan, kumanan tayo. Hindi yung kanan, kumakaliwa tayo. Stop na natin yung mga reasoning natin na magdadala sa atin sa impyerno. Amen. Stop na natin yun kasi wala, talo tayo dyan eh. Dapat ang binaviral natin ang mabuting balita. Hindi ko ano-ano. Kailangan nakikita sa timeline natin ang mabuting balita. Kasi, pag pinost natin ang mabuting balita, yun na. Isinashare natin ang pagkain nagbibigay buhay. At yun ay si Kristo. That's the Great Commission, di ba? Ano ba yung Great Commission? Ipalaganap ang mabuting balita. Paano natin mapapalaganap ang mabuting balita? Kung tayo mismo, hindi busog sa salita ng Panginoon. We should balance. Makain 3 times a day. Ilagay. What about my spiritual food? Ano ba yung ipinapagawa sa akin ng Diyos ngayon? Halimbawa, ang gospel tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pagpapatawad. Yun ang pagkain spiritual na dapat natin namnamin at isabuhay. Hindi po ba? Kasi mahalaga yun. Nasa buhay natin, doon tayo kinakapos. Hindi lang basta kinakapos, kundi kulang talaga at masakit pa, talagang wala. Na lumilipas yung araw natin, napupuno tayo ng stress sa buong araw, pagod na pagod yung physical natin katawan, pero yung ating spiritual life is empty. Wala namang mga magulang na buong buhay natin pangangaralan tayo, hindi. Kaya nga nandyan yung mga available, yung mga ganitong gawain online na makakapagkinig tayo. Kasi ang mabuting balita naman, banal na mensahe yan mula sa Panginoon na gustong iparealize sa atin na bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin makaalis-alis sa kasalanan na yan, paulit-ulit pa rin. Kasi yung spiritual food hindi natin may digest mabuti. Niluluwa natin. Alam naman natin ang kasalanan. Parang pagkain din yan, ang inuya-nguya mo, tapos pag ayaw mo na, iluluwa mo. O pagka kinain mo uli yung niluwa mo, isinuka mo, nakakadiri yun. Ganun ang kasalanan. Pinabalikan natin. Kasi nasasarapan tayo when it comes physically. Pero ang kailangan talaga natin, yung physical food. Okay, to make it short, no? Kung kumakain tayo ng physical food, kailangan natin ng spiritual food araw-araw.
Period. Yun ang gusto ng Panginoong i-brought sa atin. Huwag mo papalampasin ang araw na hindi ka nakakain ng spiritual food. That's the best blessing. Ano ba tayo? Pinaghirapan ni Kristo yan. Binigay niya yung kanyang buhay dyan. Sa buhay na, sa bread of life na yan. Tapos pinabaliwala natin. Mas masakit pa kung naglilingkod na tayo sa Diyos. Lay minister ka na, kumakanta ka sa simbahan, preacher ka na pa. Diba hindi ka man lang nasusuplayan o hindi mo malang hinahanap na, ay, ano ba ngayon ang gospel? Ano ba ito yung maidudulot nito sa aking buhay? Kung meron tong nabago sa buhay mo, di maganda. Pero huwag natin kakalimutan, may responsibility din tayo sa ating kapwa. Kailangan mo itong i-share sa kapwa mo. Yung pagkain na kain natin, na nagbibigay buhay, kailangan natin i-share yun. Hindi ba? Kailangan check din pag may time. Kasi ang Diablo, naghintay lang yan ng perfect timing. Pag nakita-kita na niya na, teka muna, wala na to interest sa salita ng Diyos, tuwing linggo lang to, oh. Tapos pag tuwing linggo, paglabas ng simbahan, nasa isip ka agad, saan tayo pupuntang mall, saan tayo kakain, na wala na yung message ni Lord, eh. Amen. So, kailangan ng spiritual food. Kailangan natin, lalo na sa panahon ngayon, na naghihintay na lang tayo ng muling pagbabalik ni Kristo. Baka makita niyo sa paghukom, ba't ang payat-payat ng ng espiritu mo, puro ng sakit. Amen. Kailangan magkaroon tayo ng lusog, pananabik. Pagkain nga na, paborito mo, kare-kare, adobo, pag hinain sa'yo, sarap na sarap ka eh. How much for the word of God? Mas dapat tayo manabik. Mas masarapan tayo. Kasi, espiritu natin, yung kaluluwa natin, ang pinapakain ng Panginoon. Amen. At sa kasalanan, walang matalino, walang mayaman, walang sikat, ha? Alam naman natin, no? Kapag nagalit ang tao, kahit mataas ang pinag-aralan niya, nakikita ang diba? Nagmumura, nag-iiba yung itsura. So we need the Word of God every day. Every day. Pokpok sa ulo. Diba? Kasi, nakakahiya naman, pinakain tayo ng Diyos 3 beses sa araw, pero yung libre na nga, available na nga, sa social media, anywhere, hindi pa natin hinahanap. Kailangan hanapin natin lagi ang Espiritu ng Diyos. Ang kanyang mga salita. Remember, bago tayo mag-take ng communion, lagi nating sinasabi na nakaluhod, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang salita ng Diyos ay kagalingan. Kagalingan yan. Saan? Sa ating mga kasalanan. Kasi nakukorrupt na tayo ngayon ng Diablo. Gusto ng Diablo, mamatay yung ating kaluluwa sa impyerno. Mas maganda pa nga kung na magkaroon ka ng desire na magkabisado eh. Siyempre, hindi naman agad-agad na ganun. Pero kung everyday ka nang nakikinig ng mabuting balita, magkakaroon ka na ng desire na mag-memorize ng Bible verse para pag dumadating yung mga pagsubok sa'yo, may bala ka. Ang mukha ni Kristo. Sasabihin niya sa Diablo, nasusulat. Bakit? Sabi ng Diyos eh. Bibigyan mo ko ng depression, bibigyan mo ko ng anxiety. Teka muna, sabi ng Diyos ito eh. Yan ang sabi mo. Di po ba? Yan ang sabi ng mundo. Amen? For me lang, ang masishare ko lang, isa sa mga paborito kong Bible verse na kinabisado ko talaga, yung tungkol sa tunay na buhay. Sa Colossus chapter 3 verse 4. Nakasulat pa yun sa malaking papel at nilalagay ko talaga sa may table ko. Pagising ko yun, agad nang bumubungad sa akin. Anong nakalagay doon? Maganda yun, i-share ko sa inyo. Parang pagkain yun na i-share ko sa inyo, no? Parang ano lang yan eh. Parang nagluto ako ng pansit, i-share ko lang sa inyo. Di ba? Pag pansit, tinatanggap, libre. Di ba? Colossus chapter 3 verse 4, anong sabi doon? Anyway, kabisado ko naman siya, no? Na si Kristo ang tunay na buhay. Araw-araw, nabubuhay tayo. Para ano? Kasi si Kristo ang buhay. At pag siya'y nahayag, mahayag din tayo.
at makikihati sa kanyang karangalan. Isa yan sa mga spiritual food na dapat natin tandaan. Ano pa? 1 Corinthians chapter 10 verse 13 tungkol sa pagsubok. Anong sabi? Anong pagkain yun? Anong klaseng pagkain yun? Kumbaga sa pagkain, adobo. Anong sabi? Walang pagsubok na ibibigay sa inyo na hindi nyo kaya. Tapat ang Diyos. At pagdating ng pagsubok, bibigyan tayo ng lakas para mapagtagumpayan. Iba-iba yan eh. Na spiritual food. Na kapag dumadating sa atin yung problema, eto, sabi ng Diyos, oh. Hindi ito ang sabi ng mundo, oh. Amen. Diba, ang pinakasikat na spiritual food, yung John 3:16, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya't ibinigay niya sa, diba? We need, lalo na sa panahon na ito, nag-a-arise ang depression. May problema ka sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo. We need the spiritual food. Kasi, yun ang magpapalakas sa atin. And Jesus promised, hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw. Kasi busog tayo sa salita ng Panginoon. Tinatandaan natin, kinikip natin yun sa heart natin. Amen. Huwag natin kakalimutan yan. It's not the quantity, but the quality of time na gusto natin makinig, o makarinig, o magbasa ng gospel. Why? I'm pinopromote ko talaga na everyday tayo magkaroon ng desire sa gospel. Itong Facebook Live na ito, year 2019 pa. Everyday. Diba? Ginagamit ko yung Facebook Live to share the Word of God. Kaya diba sabi ko sa inyo, hear the message. Huwag yung messenger. Kasi ako makasalanan ako eh. But hear the message. Ganyan na naman ginawa ni Kristo sa Old Testament, diba? Ang dami niyang kinuhang propeta, mga hari, ginamit niya, hanggang sa ibinigay niya na si Kristo. Bilang kordero, inihain niya sa atin. Perfecto. Ang nakakaya sa part kasi natin, si Jesus ginagawa niya yun. Tayo, hindi na nga makasalanan si Jesus. Tapos tayo binabaliwala pa natin. Hindi po ba? Kaya kailangan, check natin ang ating daily lives. Kasi every day is a miracle day. Akala kasi nating ordinary lang tong April 16 na to. Hindi. The fact na nagising tayo lahat kanina, isa yan sa malaking biyaya para makakain tayo ng spiritual food. Natin kakalimutan yung salitang fighting spirit. Na kahit ang daming problema sa buhay natin, our spirit is fighting. At nangyayari lang yan kasi nga, nakakonect tayo sa Diyos. May espiritu tayo kapatid, may espiritu tayo. At yun ang gusto ng Diablo na i-corrupt sa atin. Kaya nga meron di bang evil spirit? Ano bang gusto natin? Napupuspos tayo ng Holy Spirit o ng evil spirit? Each time na gumagawa tayo ng kasalanan, napoposes tayo. Hindi lang ng isa, hindi lang ng dalawa. Ang dami-daming demonyo. Demonyo ng inggit, demonyo ng galit, demonyo ng mga kain-kain ng mga walang kwentang junk foods na yan. Simulan natin sa maliit. Kasi mahirap talagang pumunta ka agad sa malaki. Halimbawa, ang kanahinaan mo is soft drinks. Itanggalin mo yung soft drinks. Paunti-unti. Sigarilyo. Diba? Kasi kung hindi natin kayang tanggalin yung mga maliliit na bagay sa buhay natin na hindi naman natin talaga kailangan, lalo na physical food, paano pa tayo makakapagpatawad? Paano pa tayo makakatulong sa kapwa? Doon pa lang sa tawag ng laman, talo na tayo. Amen. Kaya nga diba, isa sa mga suggestion natin, ayuno everyday. Focus tayo sa yung kahinaan natin physically. Kasi sabi nga, hindi nga lang sa pagkain, no? Ang pagkain binabanggit ni Kristo ay hindi lamang yung physical food. Kasawa na dyan yung mga tawag ng laman natin. Yung mga galit, yung mga inggit. Simula tayo sa simula. Ano ba yung kinakain natin na alam nating bawal pero kinakain pa rin natin? Tudulo sa atin ng sakit. Unti-unti. At of course, gagawin natin sa tulong ng Diyos. Hindi, ang hirap, hindi magagawa yan kung sa atin lang. Yung lagi tayong may pagpipray kay God, Lord, tulungan niyo po ako. Gusto ko na pong talikuran ng paninigarilyo, ang pagsusugal, ang pagtataya sa kung ano-ano. Sa ganito, Lord, tulungan mo po ako. Hindi ba? Then after that, di mo mapapansin, nakakapagpatawad ka na pala, nakakatulong ka na sa kapwa mo.
Why? Because busog yung ating spiritual life. Meron tayong love life, pero mas mahalaga ang spiritual life. Amen. Nawa ma-realize natin yan. Na sa everyday na ginagawa ng Diyos, kailangan natin ang spiritual food. Dahil tayo ay araw-araw nagkakasala. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, maraming salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin ng kakulangan namin everyday. Matanggapin ang spiritual food, ang pagkain nagbibigay buhay. Si Kristo, ang kanyang mga salita. Kaya kaming nanghihina, madaling kumagat sa mga temptation ng Diablo, sapagkat ang aming spirito ay kulang sa pakikinig ng iyong mabuting balita. Turuan mo kami na hindi lamang namin ito mapakinggan, kundi magsilbing kagalingan sa aming mga kahinaan. Magsilbing kalakasan, magkaroon ng pag-asa, at patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. Batid mo ang dinadala naming mga pagsubok, Lord. At nawa ang iyong mga salita ang maging sandata namin upang maniwala kami na habang may buhay, may pag-asa, na habang may buhay, ang patuloy na habag at pag-ibig na ibinibigay mo sa amin ay hindi naglalaho kailanman. Ngunit Panginoon, sa mga pagkakataon na nakakalimot kami, na sa bawat araw ay hindi man lang namin hanapin ang iyong presensya sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay ipaalala mo sa amin na ang katawang ipinagkaloob mo at inialay sa bundok, sa krus, ang siyang naging dahilan kaya kami nakakalapit sa Diyos, na ang iyong mga salita ay may kapangyarihang gumaling at magpagaling. Come Holy Spirit, we need you, and come Holy Spirit, we pray. Banal na Espiritu, sa mga oras na ito, pagkapuspusin mo ang iyong mga banglingkod, ang mga tao na patuloy na hindi nagkakaroon ng spiritual connection sa iyo, Panginoon, everyday. Ipadama sa amin na kailangan namin na aming spirito at spirito mo ay laging magkaisa. Bigyan mo kami ng kababaang loob, always to know your perfect will. Sino man ang mga may karamdaman sa oras na ito, pagdasal natin ang kagalingan. Not only physical healing, but the spiritual healing, Panginoon. Bigyan mo kami ng kababalang loob, wisdom, my Lord, na makita na ang totoong dahilan ng buhay. At ikaw yun. Para sa muli mo pagbabalik, Panginoon, kami handa. Kami busog sa iyong mga salita. Hindi lamang sa information, kundi matransform kami ng iyong mabuting balita. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. So, maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe, no? Ano lang ba yun? Huwag nating kakalimutan na i-take yung spiritual food ni God. Ano yun? Ang mabuting balita. Meron po tayong daily gospel. Sama po natin yan sa ating schedule para yung espiritu natin napapakain ng Diyos. Amen. Available na yan online. So, pakishare na lang po itong Tuesday Gospel sa inyong timeline bilang pagpapakita sa Panginoon na nakikisa tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. And of course, ang Word of God ay Monday to Sunday, alas 8 po ng gabi. So, minsan nag-iiba po tayo ng oras kapag depende rin po sa schedule ng inyong abang lingkod. And minsan nagkakaroon din po tayo ng mga guest preachers sa iba't ibang community, mga Catholic preachers na i-invite natin, no? Para sila naman yung magbigay ng reflection.
And of course, kung hindi nyo po naumpisa ng Facebook Live na ito, ay patuloy po nating punta kayo sa timeline ko o sa YouTube channel ko po. I-type nyo lang po yung Angelica Dorde at makikita niyo po yung mga nakaraan na everyday gospel po. Pagkain spiritual po natin. Mahalaga yan. Mahalaga yan. Kung ang pagkain physical ay mahalaga, mas mahalaga ang pagkain spiritual. At utos po yan ng Diyos na tayo pa ay magbasa ng Bible everyday. And yun po, kung ipagkakaloob po ni Lord ang April 17, 2024, Wednesday Gospel, sama-sama po tayo uling magnilay ng spiritual na pagkain mula sa langit sapagkat si Kristo ang nagbibigay buhay. Maraming pong salamat and to God be the glory.